Si Tito Aga. Sa tunay na advokasya. Ay habok nga ni nato sin violence. Ang panawagan nato magkasararo. Ano? Tapos ikaw ang mahimo sin panormatum na magpapakaladkad man sang dugo sang kapwa mo tawo, magraraot man sang sistema sang pamati sang publiko, ano? Sa paagi sin mga istorya na magpapalawak san sa ato kamlatan. Advokasya. An advokasya ni Tito Aga, mamati na kada Sabado didi sa New Gen FM 100.7. Sa ato ini, matik na. Sige. Ayan. Meron nung isang araw pa nangungulit sa akin eh. Tito Aga, baka pwede kang mag-react. Ano bang take mo nung pelikulang Made in Malacanang? Sige, pag-uusapan natin. Medyo unfair yung mga kasama ko rito. Puro to pabor kay Daryl Yap eh. Parang puro mga ano to eh. Mga nakaperol yata to sa ano eh. Sige, mamaya siguro bigyan natin ng kaunting panahon. Pero bago po tayo tuluyan magsimula, mag-happy listening muna tayo, boss. Meron ba tayong ano dyan, yung gigreet muna natin yung mga bikini men. Makikisuyo lang po tayo. Ayan, okay, doble dos. Shout out man kami di sa Sabang nira GM Edwin. Uy, andyan ba si boss GM Edwin? Ayan. Si Bukal Brian Privaldo, soon to be captain mo. Akala ko magbo-board member ulit. Soon to be barangay captain of Barangay Utabi, Bulan. Ayan. Hello sa inyo dyan, mga lods. Shout out din po pala dyan sa Bentornato. Hello, Bekeneme. Dyan kay Size Duce, kay paring Juni Grantos. Good morning sa'yo, tsaka kay paring Noel. Tumaba kung kailangan at baka tama. Sige, bago na batiin ko muna yung mga kaibigan natin dyan sa Kapihan ni Ihado. Good morning sa inyo, mga idol. Siyempre, dyan po sa Bayocas Restaurant, kay Yaya Ling, para sa inyong masarap na lunch. Sana makapag-lunch tayo. Bikini men. Walang katumandusay dyan sa tabi. Totoy, alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos ng kaguluhan? Shoutout po muna sa kay parang Jason Javier. Good morning sa iyo, idol. Ay na makalap. Siyempre, dyan po sa Domsky Computer Shop and neorohan.com. Shoutout din po, baka gusto nyong i-visit one time, yung neorohan.com, Pero mga online na yung mga... Dati, yung online na yan, napupuntahan yan eh. Pinupuntahan yan dati ni Papa Onid. Saka ni Boss Jepoy Michoro. Ayan, ganda pala, oo. Nasubok nga tayo niyan, Hello sa'yo, Boss Jason. Thank you very big sa pag-monitor sa atin. Good morning. Shout out din po kay former Councilor Elmer Burias. Si Idol ICS Boys. Good morning po kay Director tawag dito. Ano bang ayun. Nag-iisip tuloy ako. Hanggat marami ang Nag-iisip ako. Tama, Colonel pala si Major General Django Garlan. Diyan po kay Director pala ito, si Bert Hidayao. Siyempre, good morning din po kay Idol Lon Abal. Hello din po sa mga kaibigan natin po dyan sa Bayocas Store. Kasama rin po nila dyan yung si paring paring Jojo Herrero andyan. Sa Bayocas restaurant si Yaya Ling. Tsaka baka papag-uusapan na naman natin ito yung Bayocas Land. Ay, punta ka. Idol, may discount daw. Hindi, doon sa Bayoka Water Refilling Station, may discount. Kayo talaga. Ayan, shout out din po kay Sir Fel Ryan Mesa. habang may tatsulong at sila ang
Good morning, sabi ni Sir Anastasio. Ay, segunda lang ko sa imo, Lods. Gwapo pa kuno si Tito Aga. Musingo lang talaga. Good morning, sabi ni Sir Lon Abal. Trilogyo ko na yung boss. M-I-M, M-U-M, M-A-M. Ay, nako. Sabi ni kapiling din natin sa program, shout out muna sa mga kaibigan natin, baka nasa Acacia Lane, itong mga kaibigan natin, si Sir Jefferson Mechoro. Siyempre dyan po kay Attorney Edwin Catabuena, kay Doc Onga, kay Derwin Catabuena, siyempre kay Engineer Estelito Marbella. Tamo, may mga kahampang-hampang ko gabi-gabi. Bilisan mo takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan. Ayan, shout out tan po kay Ma'am Paris AG. Shout out kay Mama and Papa. Sana masira merienda na mo, Ma'am. Palibot siya, Merry Castulas. Good morning din po kay Sir Elvis Romeo Zuniga. Huwag kang magpagabi. Alright. Usap tayo onte, ha? Pero saglitan lang natin kasi meron tayong pag-uusapan mga bagay-bagay dito sa ating pamayanan, ha? Hoy, kanina pala yung sinusunduan ko palang program yung kay Sir ay kay Popsi tsaka kay Toffee. Oo, yan. Galing nung idol ko yan si Popsi siyempre magiging idol natin nananalaytay din kay Toffee yung yung dugo ng pagiging makabayan ni Popsi Ay para lang sa mayaman habang may katsunod at sila ang nasa tuktok, di matatapos ang gulo. Linigas ang aming mga Alright, nawala. Sige. Medyo may nangungulit lang. Ano daw po ba yung take ng isang Tito Aga regarding sa controversy noong MIM? Alright. Ako as much as possible, ayoko na rin makisawsaw Kasi it's already a chaos and a war out there. Marami ng magkakaibang opinion and it's somehow meron kasing mga forces, meron mga puwersang pinipili talaga isawsaw natin yung buhay natin doon sa pagkakabahabahagi ng ating opinion. Alam naman po natin na hindi naman po sa lahat ng panahon ay magkakapareho yung ating pananaw sa iisang bagay. Unfortunately, there are times, under nga sabi ko dahilan sa nasa ilalim ho tayo ng demokrasya, natural ho na mapapag-usapan natin yung pagkakaiba-iba natin. Unfortunately, sabi ko, kagaya pa rin ng mga dati natin pinag-uusapan, masyado natin pinepersonal yung bagay-bagay Di ba? Alright. So ano ba yung controversy regarding dun sa pelikulang ginawa ni Direk Daryl Yap? Made in Malacanang. Sabi ng mga kritiko, if I may say, kritiko ni Direk Daryl, it's a distortion noong known history nila. Alright? Kasi sinasabi kong history nila kasi one could always argue, pwede pa namang i-contest. What is your source? Gusto nyong paniwalaan lang ba yung sarili nyong pananaw base doon sa ebidensya na gusto nyong paniwalaan? Paano naman? Kaya nga yung pananaw ito noong mga, sabi natin, from the other side ng history. Kasi yung take naman natin talaga kahit saan bahagi naman ng kasaysayan natin, dalawang uri ng pananaw yan Yung kinikilala nating kabayanihan, ng kasaysayan sa ating bansa, probably sa pananaw nung nakalaban natin, hindi yung kabayanihan. Parang rebellion. Kunyari, sa issue ng
Philippine-American War. Noong 1906, if I am not mistaken, when we started that war. Nung binaril yung isang sundalong katipunero, dito po sa may tulay sa San Juan, right? Oh. Sa ating and the war broke out, sabi nga ni ang pangkabuang, and the rest is history, nagkaroon ng gera yung Amerika at saka yung Pilipinas, and they occupied our country for several decades also, until our Commonwealth, na nasa ilalim pa nga rin naman talaga tayo, and sa akin pong pananaw hanggang ngayon nasa ilalim pa rin tayo ng control ng mga banyaga, Sa ating pananaw, yung mga nakipaglaban sa mga Amerikano, well, you talk about hanggang doon sa kay Macario Sakay, kaya nga hanggang ngayon kino-contest pa rin Kasi yung kinikilala nating bilang dati yung pinikilala lang natin na unang pangulo ng Pilipinas, walang iba kundi si General Emilio Aguinaldo. Pero nung nalaman natin yung history, there were other parts of his history na si General Miguel Malvar kinilala rin bilang pangulo. Si Macario Sakay was even considered the head of the Philippine government, if I may say. Head of the revolution, therefore head of the Filipino government at that time. So nung nag-break out, nung mangyari yung gera laban sa Amerika at ng Pilipinas, mga kapatid, ayan, nag-history tayo ng kaunti, Siyempre, yung nakasulat sa kasaysayan natin, lahat ng ginawa ng Pilipino, whether brutal, yung pagpatay natin sa mga mananakop sa ating bansa, we call that heroism. Bakit? Papayag ba tayo tawagan, tawag dito, kabarubal naman nung ginawang panlulusob ng mga Pilipino doon sa mga Amerikano. There were raids because guerrilla warfare lang naman yung kaya natin i-engage because we don't have the luxury of a full and modern military at that time. Konti lang naman yung pwersa natin. Masyado pa tayo, yung gamit pa ng ating mga kababayan nun. Siguro kung balisong, tirador. Meron tayong mga natirang artillery na mga nasamsam natin mula sa mga Kastila. Pero masyado tayong inferior. Probably by that time we're superior in numbers but inferior in terms of technology. O sabi nga sa state of the art na mga kagamitang pandigma ng ating mga kababayan, habang yung Amerika noon siguro kung mga semi-automatic na mga rifle yung ginagamit nila, tayo, andun pa rin tayo sa mga single shot na rifle. So, by that definition, talagang matatalo tayo. So, nag-engage ang ating mga kababayan mostly in those, tawag dito, guerrilla warfare. Siyempre, yung kasaysayan ay sinulat ng mga Amerikanong historiador, na testigo nung panahong iyon, mga pwedeng tawagin mga barbaro ang mga Pilipino, mga walang pinag-aralan, mga savage, kasi kung manlusob at magpatay talaga, di ba? But on our own perspective, sa pananaw ho natin bilang Pilipino na nagnanais lumaya mula sa kamay ng mga mananakop, it doesn't really matter how the way our heroes or the founding fathers of our country, kung paano nila pinakipaglaban or paano nila nilusob, hindi na mahalaga yun sa atin. Ang iniisip natin, ang importante sa atin, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya ayon sa kanilang pananaw. Kasi hodan, tama o mali yung paraan, ang importante, kailangan natin lumaya. Comes the ideology o yung pananaw o filosofiya na tinatawag natin, the ends justify the means. Meaning, wala akong pakialam kung paano mong ginawa yan, basta ang importante ang kalayaan ng ating bansa, I do not care, I will still consider you as a hero. Diba? Even nung panahon ng mga Hapon, nung tayo sakupin ang Southeast Asia, ano yung political propaganda ng mga Hapon noon?
Asia for Asians. Kasi talaga itong mga Western country, itong Amerika, itong Pransya, and Great Britain, itong Alemanya, itong Espanya, Portugal, itong mga Western, sinasabi nilang mga modern or developed countries already by that time, mga first world countries, ito talaga yung mga nag-oppress sa atin eh. Pero sa kasaysayan nila, that is the genius of our forefathers. Di ba? There are two ways to look at it. Kung pag-aaralan mo, kung pupunta ka siguro ng Amerika, ang pananaw ng mga Amerikano sa kanilang ginawang pagpananakop, kita mo, sino ba nagkaroon ba ng eleksyon yung buong mundo? Tapos, ang Amerika yung nahalal na tawag dito, police of the world. Parang police kalawak to Parang feeling ko sila sila yung may moral ascendancy. Sila ba yung may authority sa buong mundo na para magdeklara, mali ito, tama. Sila ba yung authority? Sino ba naghalal niyan? Wala naman, di ba? They have just gained their self-proclaimed righteousness dahil nandun nga sa kanilang might, sa kanilang kapangyarihan ng kanilang militar. Sa sobrang lakas po ng kanilang kapangyarihan, bakit ba nila sinasakop yung mga bansa? Just because they can. Itamong arrogance yan. Pero kung pag-aaralan mo sa history nila, no American loyal or nationalistic enough para sa bansang Amerika na magsasabi, mali yung ginawa ng aming bansa. But if you would analyze, sabi ko, yun yung pananaw nila. Masisisi ba natin sila? Amerikano sila eh. Di ba? Nagkataon lang na nasa ibang bahagi tayo ng kwento. Pero sa atin namang pananaw, sa pananaw, sa pag-imod naman po sa mga Pilipino, simple. Kahit ano, sabi, ang dala-dala ng mga Kastila dito sa atin, relihiyon at edukasyon. Dapat ba tayo magpasalamat sa Kastila? 300 taon mahigit, halos 400 years, tayong sinakop ng mga Kastilaloy. In-exploit nila. In-exploit? Pinagsamantalahan. Kumbaga sa babae, rinip, ginahasa, sinamsam. Unnatural resources ng Pilipino. Dinara sa Espanya ang yaman na naipundar hali sa pagsamsam ni Rasan sa ato mga natural resources. Lalo na mga ginto, bakal, tin, bronze, na minina didisan mga panahon sin Kastila, hindi lang ng Kastila, pati ng mga rantatads ng mga Americans. O ngayon, sabi, mahirap, third world lang yung Pilipinas. Hindi tayo mahirap, mga kapatid, mga kababayan. Philippines is one of the richest country in the world. If not the richest, the richest, ang pinakamayaman. Bakit man nga tiusunon yung buhay natin? Kasi nga, sinamsam na ng mga walang ya yung ating kayamanan eh. So we have to start, when we gained our independence, we have to start all over again. O kita mo, dapat ngayon pa lang sinisingil na natin itong mga nayupaks na to eh. Kaya lang, sa pananaw ng kanilang history, tama lang yung ginawa ng mga Yun nga yung sinasabi po natin. In relation po doon, mga kababayan, sa topic natin, there are two ways to take the issue regarding this matter. Tama naman yun. Sabi ni Direk Joel Lamangan, hindi, dapat ipaglaban natin yung katotohanan. Katotohanan niya yun eh. The same way na ina-accuse niya rin na katotohanan din si ni Daryl Yap. Diba? This is precisely the problem with our democracy. Kung gusto nating manatiling demokrasya ang ating bansa, there is no choice for us whether correct or wrong. We have to respect the opinion of each other. Hindi naman siguro, sabi ang mga kinagagalit kasi, bakit naman kasi nakikita doon, nagmamadyong si Cory.
Bakit hindi ba talaga nagmamadyong? Probably those are the issues nung sa issue nung hindi ko na alam. Wala akong pwedeng i-komentary diyan kung dun sa mga madre yung kamadyong niya. Di ba? But precisely because of our democratic criterion, mga kapatid, mga kababayan, makikita mo kung mali talaga or illegal o may masama, ay hindi naman siguro good or bad. Yung pinag-uusapan natin, legal ba o hindi? Kita mo itong mga taong to, lago sa idol. O, kita mo itong mga taong to, ini na mga maribukon, these are the same people na sigian patubod or pakilala, we should fight for the freedom of expression. Di ba? Pagkagagaling ng mga nayupaks di ba? The freedom of the press. Di ba? Kaya tuloy, depressed ka na. Kasi freedom of the press Oh. That's the problem with us. Yung sinasabi lang naman po natin mga kapatid, wag nating sasagaan din in our exercise of our right, it is but inevitable na wag nating maaapakan yung karapatan ng ating kapwa. Our rights is not, di ba, highly contestable ngayon? Saan daw ba nagsimula yung kademonyohan sa mundo? Doon, nung kilalanin natin yung rights natin. Di ba? Yung karapatan natin magkaroon ng pagsasarili ng lupa. Dati kasi common lang We are the citizens of the world. Kahit saan ka pumunta, ikaw may-ari ng mundo. Pero nung pagkakilala na natin ng karapatan, kailangan may sarili ang lupa. Doon na nagsimula yung pang-abuso sa ating kapwa. Whether we accept it or not, hanggang ngayon patuloy ang pang-aabuso natin sa kapwa using under the guise of democracy or the rights, the human rights. So yun naman ang mga sinasabi natin, mga idol. Wala naman po tayong, sabi ko nga, I am not telling you na accurate yung accounts ni Daryl Yap. Even Daryl Yap would not say, I don't know, because he wasn't there himself. He is merely telling the story that is being told to him also by the people na yadto sa actual na pangyayari sa the last 72 hours before the Marcoses were deposed from Malacanang. Sisihin nyo yung nagkwento kay Daryl Yap. Di ba? Doon naman sa side, di ba, pinalalabas din naman natin yung katips. Karapatan naman nila yun. Sino ba naman yung pumipigil sa kanila? Gawa kayo ng maraming kwento. Sabi nga ni Direk Joel Lamangan, isulat natin sa ating mga dibuho, iguhit natin sa ating mga dibuho. Ikwento natin sa ating mga literatura. Ilagay natin sa mga awit, ilagay natin sa ating mga sining. Tama, that's your struggle. Pero I believe, kahit pag nakausap mo ng personal si Direk Joel, he would also agree with you that history is written by the victors. Siyempre, yung katanggap-tanggap na kasaysayan sa amin, kung sino yung may actual na posisyon, parang sa history ng bahay. Kung sino yung nakatira, sabi nga, yun yung, hindi, sa amin to. Kung sino yung nag-occupy, sa kanya parang sa sarili niyang mundo, sa sarili niyang pananaw. Tapos kukumbinsin pa niya mga kapitbahay, di ba matagal na akin itong lupang ito? So there's always two sides of the story. At this point in time, na medyo magulo pa rin yung mundo, mahirap na munang makisawsaw sa usapan dyan. While we have our own opinion, habang meron tayong sariling pananaw or meron din tayong bahagi ng ating kasaysayan dyan, I personally, pwede mong sabihin mali asa na yung pagiging pagiging makabayan mo dapat. Sa konteksto ba ng pagiging makabayan, kailangan mag-agree ako sa iyong opinion?
Yung ba yung basihan ng pagiging makabayan? Tama ba yun, mga kapatid? Hindi naman, diba? So, ang mahalaga, ang importante po, mga karamanghod, sa sugad sini na bagay, history are supposed to teach us something. Ha? Para itukduan po ang sa ato komunidad. Ang futuro, ha? Ang history, ang roles and history, the large part of which, sabi, kailangan magturo siya sa para sa kinabukasan. Pero there are so many conflicting ideas in our history. Sabi naman, history holds no agenda. Kung ano daw talaga nangyari, yun lang yun. Pero siyempre, pag gusto mong i-invoke yung nasyonalismo ng iyong mga kababayan, kailangan palalabasin mong bida si Bonifacio, bida si Rizal. Tapang at tao ang Bonifacio. Aputol na kamay, hindi atakbo. Ha? Aputol atakbo atulin. Oh. Even Karl Marx, the greatest philosophers that we have would agree. The greatest men. Sabi nila, kailangan may bias ang ating history para doon sa mahihirap. Tama ba yon? Sa pananaw ng isa, tamaan niya. Para yung mahihirap talagang magkaisa na magsumikap. Paano na yung konteksto natin na history holds no agenda? Ikikwento mo lang siya ng ganun dapat. Pero there is a role in nation building. History has its roots para magkaroon ng identity yung ating pong bansa. From our identity comes our purpose, and from that purpose arise the meaning of our life itself. And life without meaning is no life at all. Di ba, mga kababayan? Para magkaroon, para maging proud ka naman bilang isang Pilipino, ikikwento ko sa'yo. Yung mga ninuno mo, mga matatapang, righteous, meaning mga dakila ang iyong lahi bilang isang Pilipino. Kasi pinaglalaban lamang nila ang tama at kung ano. How sure are we? Alam mo ba yung revolusyon natin nung nagsimula bago dumating yung katipunan ni Andres Bonifacio? Iba-iba yung pinakikipaglaban. Si Dagohoy, alam mo ba kung anong revolusyon na pinaglaban ng siguro one of the earliest after Lapu-Lapu. Kasi yung kilala natin pinakaunang bayani na nakilala ng ating kasaysayan, walang iba si Lapu-Lapu. Nasabi ni Isimil, huwag na natin. Iba naman yung sabi ni Gismil. Alright? Si Francisco Dagohoy, yung pinakipaglaban niya, dahilan yung kapatid niya yata, if I'm not mistaken, mga kapatid. Yung kapatid niya ayaw bendisyonan ng simbahan. Kasi nga, nakipagduelo ito, yung kapatid ni Francisco Dagohoy, nakipagduelo, namatay yung kapatid niya. So, parang pagpapakamatay yung ginawa. So, yung simbahan, hindi pwedeng bendisyonan yan. Because it's against the Catholic Church yung nangyari sa kanyang buhay. Yung nagwala ngayon si Dagohoy. Nakipaglaban siya ngayon sa mga Kastila. One of the longest running revolution, umabot yata ito ng 80 years to 100 years. Naggawa siya ng sarili niyang probinsya. Namundok siya kasama. Gumawa siya ng sariling community. Tayo, gobyernoan din natin. Parang may sariling estado rin. Parang ARMM ng for so many years hindi nasakop ng hindi na-conquer ng mga Kastila si Dagohoy. Matatawag ba nating dakila yung pakikipaglaban na yon? In fact, if I'm not mistaken again, doon sa parte sa norte pa rin, I think Pampanga, Tarlac, there is what you call the Basi Revolution. Itong mga rantatads na mga Kastilaloy, itong mga mistisong bangus na nanakop sa atin. Siyempre, may mga dala silang produkto from Spain. Ano bang mga kilalang produkto ng Spain, Espanya? Di ba alak, brandy, karamihan, soleras, solera reservada. Alam ni Attorney Edwin Kataboy na yan, yung solera reservada na yan. Hello po pala muna kay Treasurer Johnny Bon ng Barangay Inararan. Siyempre kay Paring Byron. Hello sa iyo, idol, diyan sa
ano bang motor shop mo dyan? Charles Lee Motor Shop yata. Katabi ng Lola Piling, ha? Ayan, Bekenemen, Lola Piling. Okay. Deriving, punta tayo doon sa puntos na pinag-uusapan natin, mga Lodi, ano? Yung punto ko lang po, sa pananaw nung isa, if there are two conflicting forces, sabi magkaiba na puwersa, natural, magkaiba yung kwento natin, magkaiba yung naratibo natin. Di ba? Sino ngayon yung makakapag-claim sa atin ng buong katotohanan, katotohanan lamang that could depict, sino ba? Si Direk Joel Lamangan ba? O sino mang direktor? Makakapaggawa ba kayo ng 100% accurate na account ng pangyayari for the last 72 hours? Di ba? That the Marcoses were in power? Highly debatable nga yung mga issue, idol, eh. Sabihin, kasi naging biktima ako ng martial law. Pag-usapan natin yung issue na yan. Did Marcos Sr. intended, ginawa ba ni Marcos yung martial law para abusuhin si Direk Joel Lamangan? O kung sino man na naabuso? It was not. Ang claim ng dating Pangulong Marcos, ng Marcos Sr., there was anarchy. O kinokontest naman ngayon ng mga NPA, ng mga makakaliwang grupo. Ay hindi, siya lang gumagawa niyan. O paano natin malalaman yung katotohanan? That is 100% accurate. Magkaiba nga yung kwento, parang sa korte, kahit husgado ka, dalawang testigos. Bakit di na lang natin idaan sa korte yung argumento nito? Hayaan natin na yung Korte Suprema yung magdesisyon. Di ba? May mga isyong hindi kayang sagutin ng basta-basta. The only thing that is certain now, mga kapatid, itong mga these are political bickering, Itong mga maliliit na bagay na pinag-uusapan, pinagdidiskusyonan ng ating binubuhusan ng panahon ng ating mga kababayan, inuubusan mo ng lakas, nai-stress ka araw-araw. Well, there are so many things na kailangan, sige, hayaan na muna natin. Kunyari, I am Direk Joel Lamangan or other directors. Sino ba yung gumawa nung, ano ba yung isang pelikula? Ano ba yung isang pelikula? Katips, ayan. Tama, no? Ikaw naman, bakit mo naman tinatawag na kachip? Ikaw talaga palibasa doon ka sa kabila. Maging batas lang tayo, mga kapatid. Ito kasi yung dalawang nandito, puro to mga mga pulahan ini. Anyway, what I am saying, admit it or not, aminon ta sa diri, may mga bagay pa talaga that we can never be so certain. So, pero insistir nato na unside nato, ang pananaw lang nato ang tama, talagang makakagay kakadiskusyon ng kahiran. Kasan o ka pa naging otoridad? Kasi ngayon may nakasurat sa Supreme Court, kahit nga yung desisyon ng Supreme Court, hindi final, baudang kita, makita mo. Di ba yun yung ine-explain natin, mga kapatid? Even cases that was decided already by the Supreme Court, nababago pa. Di ba? So, ang importante, mga kapatid, ako ang recommendation ko po, things in our past that cannot be, unless otherwise, meron ka talagang complete evidence. Sabi, meron kang yung CCTV footage, meron kang nakitang sulat, or kahit nga yung sulat Di ba yung mga basihan ng ating ng ating mga historiador? Na tawag dito? Kunyari yung mga dibuho o mga sulat ni Rizal.
Bakit? Isusulat ba ni Rizal yung tungkol sa magiging masama ng kanyang sarili? But dahilan sa tao, under that context, mga kapatid, alam natin, meron ding mga kahinaan si Rizal. Siyempre, mga magagandang babae, sabi ni Papa Onid, yun yung kahinaan nila. Parang mana to kay Rizal eh. Itong mga kasama ko, parang mga pare-pareho tayo kay Rizal talaga ha. Tamo si Rizal, yung height doon, pare. Alam mo yung height ni Rizal? 4'11". 4 dito, 11 dito. Oh. Kaya nga, kita mo sila, mga chicks ni Rizal, si Osei-san, nang punta siya ng Japan. Sino to? Sino nga makapagsabi yung yung chicks ni Rizal sa Germany? Kaya nga nagkaroon ng sabi ni Ma'am Ella Cruz ba? Yung chismis ng history. Sabi si Rizal daw ay yung tatay ni Hitler. Diba? Napansin mo nga naman yung buhok ni Rizal tsaka ni Hitler, pareho silang emo. Diba? Oh. Si Hitler, kasi yung buong pangalan ni Hitler, Adolf V. Hitler. Yung V na yan, mga kapatid, Basler. Si Helen Basler, nanay ni Hitler. Kasi yung tatay nga ni Hitler, hindi naman talaga siya biological son ng tatay, yung tatay ni Hitler. Yung nakilalang tatay ni Hitler. Nagkataon ng time na yon, bigyan ko lang kayo ng content chismax. Chismax, sumusulat daw. Wag na, mahaba tong chismax na to. Baka umabot tayo ng Christopher Min. Habang may tatsulog at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Anyway, ayun na mga kapatid. So, the point that I am, sabi, yung sinususog natin na daan, mga kapatid, ito yung sinasabi po natin na tawag dito, ang importante, ang mahalaga. Hindi, sabi ko nga talagang, even sa family natin, even nga dun sa better half natin, meron tayong pagkakaiba-iba ng pananaw sa ating buhay. Pero dahilan sa may mga mas mamahalagang bagay sa atin, kahit nga may conflict tayo sa asawa natin, sa jowa natin, sa anak natin, sa nanay natin, sa tatay natin, di ba? Hindi mo maiiwasan eh. But sometimes our resolution, kasi sabi nga natin may hierarchy or may hagdanan kung alin yung mga mas mahalagang bagay at saka lesser mahalaga. Hindi gaano mahalaga. Nagkakaroon na tayo ng hindi magkakanigo, hindi ano bang tamang termino diyan? Dili na tama na diskusyon. Nagkakasakitan at nagiging personal na sa atin. Yung pinag-uusapan natin, pareho naman tayong walang kasiguraduhan. Wala rin tayong certainty dun sa ating pinag-uusapan. Bakit hindi na lang natin iwan muna yan? Magkasundo muna tayo uli. Marami tayong problema sa bayan. Marami tayong kailangang intindihin. Daghanon ang kaipuhan nato pagtuunan sa pansin. Insasayang nato ang oras, ang panahon, ang kusog nato, ang dugo nato at times, sa mga walang katuturang bagay. Habang lalo nagharagroman sa ato diskusyon, nawawara na kita sa tunay na isyu na pinag-uusapan nato. Kung ang pinag-uusapan nato, dahilan, kaya insasabi nato, dapat nato inipag-istoryahan ang pinaka-importante sa ato, na pag-unahan or para sa ato, sa bayan, bakit tayo nagkakasamaan ng loob? Di ba? Baka pwedeng
sabi nato, mas pagtuunan na lang nato simpansin, mga bagay na mas makabubuti dun sa ating pong kapwa. So, yun lang po siguro. Tungkol doon sa kwento, yung teka, isa-isahin ko ulit, balikan ko lang. Sabi ko, it is just but normal na merong dalawang side of the coin na pananaw sa isang kaganapan. So, hindi mo rin masasabi na yung ating history is facts. Not every part of which, unless otherwise, sabi ko nga, we have those verifiable evidence. Sabi nga ni, beyond reasonable doubt. Pero kung yung nakuha mo lang naman na istorya ng kasaysayan, isang bahagi lang naman, isang bahagi ng kwento at hindi yung other side, edi wala rin. Hindi natin napag-diskusyon, napag-usapan ng mas malalim at mas komprehensibo para po mag-come up tayo doon sa mas konkretong pananaw sa isang kaganapan. Di sa akin, yung sa ato lang naman, di hayaan na muna natin. Darating ang panahon, lilitaw at lilitaw, sabi nga, ang katotohanan. Kung katotohanan na yan, di mas mabuti. O kung hindi pa naman, darating din yan. Di ba? So, at the moment, mga kapatid, mga karamanghod tabi, if I may suggest, iwan na po muna nato, bayaan na muna nato, ini mga issue na lalo nagbubuka o lalo nagpapakulog sa buot nato. Buti na lang kung kaaway natin yung kinasasama natin ng loob. Pero yung kinasasamaan mo ng loob, kapwa mo Pilipino, kapwa mo taga-Bulan, minsan kapamilya mo pa, kadugo mo pa. Dahilan lang sandiri magkakanigo ng mga diskusyon, tapos iniwan mo na yung mas mahalagang bagay, yung relasyon ninyo bilang kapwa Pilipino, bilang kapwa taga-Bulan, bilang magkapamilya, bilang magkamanghod. Anong klaseng pananaw yan? Di dinala ka ng yung kasaysayan sa maling patutunguhan. Di matatapos itong gulo. Alright, mga kamanghod. Greet lang muna konti, tas break tayong konti, mga idol, ha? Ayan, sandali. Uy, ba, may text, ha? Sabi, hello, Idol Pogi. Sabi si Steven Spielberg daw. Hello, Idol, from 0956-933 blank 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 blank. Ikaw ha, ang daya mo, ba't mo alam yung number ko? Toto'y bilisan mo takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga bala. Ligaw. Alright. Dali, Sabi ni Pastor Bong, it's my honor, sir, pero sa Preto Diaz na po ako naglalagi. Hayaan mo, makonfirm lang po ako, ha? Okay, sir. You're most welcome. Dusay dyan sa tabi. Sabi ni Sir Anlord Loveria Gloriane, good morning, Idol. Good morning din sa imo, Idol. Ay, ayan, si General Benson Sapitir Espinida. Good morning, boss. Ikaw tabi ang boss ko, general ka na ngayon, Sabi naman ni classmate Arlene Tesorero, Lodi, pa-shoutout po sa mga, kay kay tita, saka kay Tito June. Sa kahirap. Tesorero ng barangay Zone 3 pa ba? Lang sumayama. Hello po. Sabi naman ni Ma'am Jennifer Lalaguna Ferolino, good morning Tito Aga, pabati man po from Kuwait. Naknan tinapay, maabot tayo ng Kuwait. Hoy kayo, pa-shoutout kayo ng pa-shoutout. Sana naman subscribe kayo. Don't forget to subscribe, like, and share doon po sa Facebook, YouTube channel natin, sa Advocacy TV. Dating nung bukid na yun. Sabi ni parang Henry Halig, pa-shout out, mate. Have a nice day. Hoy, pag mga mabakal kamusin mga bagay-bagay, hanapon lang po tabi niyang balay ni classmate Henry Halig, Marami siyang mga tinitinding mga garu-garu, Merong mga estapane. Ang kulay at
Merong mga pampatatag, ha? Pampatigas. Freezer yung tinitinda, pampatigas ng yelo yung kayo naman, oo. Ay para lang sa mayaman. Kay Sir Cyrus Nel Navarro, pa-shoutout pa Paris. Love you, boss! Nandito ka na ba sa Philippines? Si Sir Reynald Jesta, watching and listening to you, Tito Aga, holiday sa Zone 5. Pa-shoutout naman sa mga taga Zone 5, Sigpit at Puma Friends. Pati COVID group pala. Ayan, sabi ni Sir Reynald. Ayos to, may COVID group ha. Baka makwarantine kayo, idol ha. Sabi ni Sir Marlon Gupit. Ayan, boss, morning. Morning sa'yo. Nanonood din po sa atin si Sir Eman Buelva. Morning sa'yo, idol. Marami pa sila. Pero bago tayo magpatuloy mga Lods, ha? Magbi-break muna tayo ng onte at maghahanap buhay muna ang ating istasyon. Sige po. Telling you that we should always live in peace, we should always live in love. Kamalayan na magagamit sa pagpundar sinmasaring na komunidad Mga tabig gyapon ni si Tito Aga. sa tunay na advokasya. Advokasya. Ay habok nga ni nato sin violence. Ang panawagan nato magkasararo. Ano? Tapos ikaw ang mahimo sin panormaton na magpapakaladkad man san dugo sang kapwa mo tawo, magraraot man san sistema sang pamati san publiko ano? Sa paagi sin mga istorya na magpapalawak san sa ato kamlatan. Advokasya. Advokasya. An advokasya ni Tito Aga, mamati na kada Sabado didi sa New Gen FM 100.7. Sa ato ini, matik na. Alright. Nagbabalik tabi ang programang Advokasya. Oras sa bilog na Pilipinas, 42 minutos na po makalihis ang alas 11 sa pagka-morning. Ay hapilising muna kay Sir Ian Joel Guran, ha? Siyempre dyan po sa kanyang what do you call that? PIIE Management Consultancy Services. And siyempre, shoutout din mo sa mga kasama natin dyan sa Shutter Circle Creative Studios, ha? Para sa mga mga events nyo, ha? Pwede kayo dyan. Pwede kayo sa video and photography necessities. Yan. Makinig ka, huwag kang magpagabi. Aha, sabi ni Sir ni Engineer Marbilio, papaunid, sabi luto na ang tinola. Punot ko Ayan na. tapos ng kaguluhan. Ito. Happy listening ng shoutout man po sa gasoline station ni Boss Gary dyan po sa Zone 6. Siyang dahilan. May bagong gasoline station dyan. Parang ito ba yung mga parang portable Hirapan. I don't know. Dyan po sa gasoline station ni Sir Gary Villarreal. Habang may tatsulong. Ayan, sabi ni Ma'am Zelda sa boss, pa-shoutout man ko. Ha? Kung sino pa ang naka-sponsored na farmer na member sa Lapafara, magkadto na tabi sa DA. Ayan, shoutout po. Kung sino pa andi nakapa-insured na farmer na member sa Lapafara, magkadto lang tabi sa Department of Agriculture. Tama po ba? Nailagay. Yan po galing kay Ma'am Zeldazo. Alright. Kay parang Poex Mataverde, good morning sa iyo, idol. Sorry nga, napindot. May di kung ka paano magpropirindot. Siyang dahilan. Shoutout po siyempre dyan kay Sir Rodolfo. Sa kahirapan. Nasa South America yata. Parang Kokoy Ramoso. Sa mayaman. Shoutout din po kay Boss Nestor Celis. At sila. Siyempre, happy listening din po sa mga kasama natin dyan sa Centro Trading. Morning po kay Ma'am Ate Era. Tenorio. Kay Tenorio, ha? Kay Boss Louie. Ayan, sabi ni Boss Brian Pribaldo, good morning din sa idol. Sabi ni Boss Goto, good morning manager. Good morning din po sa iyo, ikaw ang idol ko, boss. Belated happy birthday kay Sir Augusto Goto Eronga. Sir, biki naman, may tirape. Tunay na magkalaban. Siyempre kay Siyang dahilan. Hanggat
Ayan. at kahirapan. Shoutout din po dyan sa Gold Line Bus Company. Dyan po kay Sir Talap Gulimlim. Ay kasunod at sila ang Or sa mga kaibigan natin, dyan po sa ICS Car Wash, pag gusto po natin magpalinis, daily bukas po sila dyan. Napaka linis nilang gumawa dyan, maluwag ang kanilang pwesto. Pwede po kayong habang nag-aantay ay pwede kayong parang may libreng internet sila doon. I don't know, hindi po sigurado. Peace yo sa mga kaibigan natin dyan po sa ICS Car Wash. Good morning din po kay Councilor Chito Del Monte. Sa mga kaibigan natin, dyan po sa Rona's Fruit and Vegetable, dealer. Dyan po sa R&B. Sa palengke, para sa inyong mga gulay, necessities. Siyempre, dyan po din sa kanilang grocery dyan sa Zone 8. Kanino ba, Kay Ate Rona. Kasi ano bang pangalan? Wala kasing karatula Siyempre, sa mga kaibigan natin dyan sa palengke, Tsaka ko na kayo pag didiscuss. Yung mga cute nating kaibigan dyan sa palengke. Diyan kay Idol. Pamaya na, baka matuwa itong mga to Saka ko na kayo pag-uusapan. Toto'y bilisan mo takbo. Ilagan mga Wala ba tayong nakalimutan i-shoutout pa po? Ay! Nagpapabati rin yung kaibigan natin dyan sa CJ Barbershop sa Zone 8. Dito po sa pero yung kung dito naman sa malapit kay sa Immaculate, kay Paring Nonglay, dyan sa PNP, sa pobre na paraburog. Yan po yan sa halos sa tapat lang ng Motor Trade, dito sa may katabi ng Ning's Restaurant. Huwag kang Sa tapat niyan, makikita nyo yung PNP, pagkamalang pobre na paraburog. Sa'y dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang punot dulo ng Marami tayong kaibigan kasi. Ayan. Minsan yung mga tropa fish natin talaga kung ano-anong pinag-ano Sandali, nawala yung ano natin kapan. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may katsunod at sila ang Ayan, nakamonitor din sa atin si Boss Gary Gacosta. Ayan, tumatawag pa. Sandali. Boss, mamaya na, boss. Hello daw kay parang Gary Gacosta. Ayan. Kay Idol parang Bruce. ating munting bukid na yun sementeryo. Toto'y kumilos ka baliktad Alright. tulad ng dukha. Hello din po kay Ma'am. Shoutout po. Sandali, hindi ko makita. Sa Barangay Obrero, Sandali. Nawala. Nakikita ko siya sa video, pero hindi ko makita dito sa comments. Ayan, hello po kay Ma'am Helen Grace Banyaga Guyal. Shoutout po sa ayan, oo pala, sorry. Sorry ma'am, nakalimutan ko po yung mga kaibigan natin dyan. Sa may di sa may anharag nilang sa barangay hall na barbecue. Nako, mura-mura lang barbecue dyan. Gabi-gabi available. 10 pesos, meron pa rin nabibiling barbecue dyan. Masarap na, malaki pa. Ayan. Punta tayo dyan mamayang gabi Sana ma-sponsor tayo. Maskiwos lang sa ako, Ma'am Tabi. Ayan, good morning. Watching here at Barangay Obrero kan Ma'am Leonisa Hinga Morata. Ayan, ito po yung First Lady ng atin pong butihing kapitan ng Barangay Obrero. Morning sa mo, ma'am. Siyempre dyan na rin po kay Barangay Captain na Itot Morata. Para lang sa mayaman. Yan, kay Kapitan Daryl Dumasi. Hoy! Kayo, pa-shoutout kayo ng pa-shoutout. Oo, subscribe naman kayo. Punta kayo doon sa Advocacy TV sa YouTube. May tatsunod Nagmamakawa ang inyong aban. Nagmamakawa na Ayan, sabi po ni Boss Aldrin Himoro, good morning sa iyo, Lord, sa mga taga-barangay Karawan, sa Kabarawan. Shoutout Tito Aga, good morning din po sa iyo. Ayan.
Ayan, nakita ko kaagad, nakamonitor sa atin si Sir Ryan Abrantes Garpin. Good morning sa iyo, idol. Alright, ayan, meron lang po kasi akong gustong hapitin ng konti na istorya. There are so many complaints. Marami po mga kababayan natin na nagko-complain naman. Naiintindihan po natin yung mga kapatid nating para-tricycle, ha? Lalo na sa gitna ng nagmamahalang presyo ng gasolina ngayon. Alright, baka pwedeng bigyan po natin ito ng pansin. If I am not mistaken, mga kapatid, mga karamanghod, meron naman pong ipinasang fair matrix po ang ating sangguniang bayan. Meron pong existing na batas. Kung paano yung computation ng dapat na pamasahe ng ating pong mga kababayan. Kaso nakakaabot po sa ating pong mga pananaw o mga kaalaman, kasi sa paagi ng text, sa messenger, yun daw mga presyo ng pamasahe galing dito sa terminal ng ito sa bus terminal natin, dito sa Barangay Fabrica. Yung singilan daw ng isang pasahero papunta lang ng sentro 50 pesos yata, kailangan 3 pa yung sakay. Naintindihan po natin yung paghahanap buhay o pagdidiskarte ng ating pong mga kapatid. Pero kung makikita ho natin, paano na lang kapag yung mga naaabuso ho natin mga kapos din o may mga sabi sini diri man sabi hon tapangani na may unman ngasing kakayahan magbayad soon. Pero nagtitipid din dahil sa aramtaman nga ni tabi ang krisis ang panahon niyan. Unfortunately, mga karamanghod, may mga kaupod po tabi kita na di naman po tama, siguro ko, pananamantala naman ang inihimo nila, na mayon kasi ako na enkwentro na sayo na lolo, instead, kasi kung pag-uusapan natin yung legal, mas dapat nga, mas grabe pa ang discount kasi senior citizen ang lolo. Kaya lang, nagbigay din, kahit kapos-kapos din yung lolo, binayaran din. Para itong walang pinagkaiba doon mga idol sa issue noong yung 26,000 na seafood saan ba yung papaunid? Sa Panglao. Naiintindihan natin yung mga kababayan natin na sabi, naghahanap buhay, yun na yung kanilang hanap buhay. Pero kapag ganito na, sabi ko nga sa mga manggagawa, sa ato po mga respeto sa ato mga paralawod, siyempre yung kita doon ang puso sa publiko, para sa mga karamanghod nato na nasa estado sa buhay na masakit ang klase sa pagbuhay, mabuti na mabuti itong mga walang kwentang, walang ginagawa sa mga opisina, naka-aircon pa, pero wala naman silbi sa lipunan, pinasisweldo ng publiko, pero wala man sila nagiging matanos na serbisyo na nakabalik sa ato. Ito yung mga kinokondena. Kaya nga ang puso nato tabi dito sa manggagawa o sa mga obrero. Hello tabi gihapon sa mga taga-barangay obrero. Dito sa manggagawa na talagang medyo sabi nga ni ini ng mga basurero, ini ng mga matador, ini ng mga para tricycle, para project, para oma, para lawon. These are the backbones of our society. Kunhain nga, inkikila natin na maski pa nga sabi ko, kunhain ang mga masakiton ang trabaho, maulugod ang mga nanong sini, kapos sa atensyon sa ato tabi na gobyerno. Pero, imbes na kaluuyan, imbes na makuha ang simpatya sa ato publiko, para nga ni tagaan sin mas matanos na atensyon o programa, para tabi mas ma-alleviate or mas maiangat ang klase ng pagbuhay na mayon ang ato karamanghod, minsan magdadalawang isip ka rin kapag nakikita mo mula sa mga hanay na itong mga tsuper na ito, ini na mga driver na ito. Grabe man. Sobrahon man. Kunain luwat ini na may mga diferensya ang kanilang mga papeles, maupan ko din yan mga abusaduhunon. Kala mo kung maningil-ningil ng pamasahe, kala mo kumpleto sa MTOP at mga lisensya na kailangan ibigay galing sa gobyerno, maupan yan mga abusado. So panawagan po sa mga karamanghod nato, lalo na po siguro sa mga miyembro sa TODA, kita na mismo ang magpaalala sa ato po mga karamanghod or kapwa nato driver, sa mga kapwa nato kaupod sa hanap buhay, na wag natin aabusuhin. Siyempre aram po nato na
nasabot man ang kapwa niyo tagabulan, na nanong sini, kung naiimod man na medyo kapos-kapos talaga, medyo naghatag man sin sobra o kumbaga may tip naman na binibigay para doon sa mga nagtatrabaho nating mga kapatid, kaya siguro hayaan nato, pero yun nabagan ikaw paan kung makadiman ka, grabe naman. Nagiging arrogante ka na, nagiging balatuba ka pa, nagiging mandarugas ka pa at the end of the day. Pero di naman sa bahagi sa ato gobyerno calling the attentions. May yun naman siguro from our executive authority, siguro ma-implement po nato ang tama na fair matrix, Sana magbutang didisin, siguro ko kaya man mag-implement, daghanon man. Aminon ta sa diri, mga karamanghod, daghanon man ang mga empleyado doon na wala namang ginagawa sa buhay. Kundi magpasasa doon sa political accommodation na meron sila. Ang mabuti siguro, panawagan po sa ating siguro panawagan nato kan mayor o sa mga otoridad na may katungkulan, baka pwede maglagay ho tayo ng complaint section or public assistance section, or para sa action na gawa siguro sila mayor ng mayor's action center, ganon, kahit anong reklamo diyan, may daya na timbangan, may ang mga pang-aabuso, ang mga lamangunon sa pagsingilsan sa nanong gawi sini, abuso na singilsan nanong gawi sini sa mga para padyak, para tricycle, o kasi piraman lang yun aram ko kita naniniwala bilog sa kaburot o nato na ini ng mga kamanghod ta, ang kadaghanan sini ang mayoreya dahilan awato na yun sa kanilang mga hanap buhay, mga mapagpakumbaba man ini. Kaso lang natatagan sin maraot na pangaran dahilan sini na nagkapira na kumbaga kung makapaningil-singil man, grabe man. Maupan mga artabos. Pero with the presence probably, sin mga action, mga mobile offices, o kahit na mga tolda-tolda diyan sa kalsada, na pagka nagbaba ka ngayon siguro ko magbutang kita sa mga lugar na kadtuon sa publiko, pareho nga sin palengke, ini nga na simbahan, didi nga sa tungod san LCC, o magbutang kita doon sin mga action, sabi nga ni an kanso miyo nga kan mayor miyo action center, o parang ganyan ba, wherein our public, the riding public, or kung ano man tabi na naiimuda na pang-abuso, pwede mo isumat. Even nga, halimbawa, ang mga barangay ngayon na nag-abuso man, o pwede makaabot sa istorya, kumbaga ma-facilitate ini na mga immediate concern na diri nanong gawin sini. Kasi minsan nauuwi na lang sa himutok yung tao. Kaya minsan nadadamay na ang intiro. Aburido man lang sa ito na para tricycle, nangisog na lugod kan mayor. Nangisog na lugod sa munisipyo, nangisog pa lugod kan gobernador. 'Di ba? Because parang nadi-disappoint na or nadidisganar man ang sa ato mga karamanghod na wala sin hustisya sila na madalaganan. Pero siguro ko, perhaps with the presence, di ko man sasabi na tama ini. Daghanon po dun tabi ang mga magagaling sa ato munisipyo. Daghanon dun ang mga professional na kaya magprobihidir sa mas mayad na sistema. But we can grow from there. Siguro kung makabutang kita sin mga sugadson, wherein may unsin hingahan ng sama ng loob ang ating kababayan. Tapos makikita, action man talaga pala itong administrasyong ito. Ganyan po siguro. Siyempre, aasahan natin nasa ehekutibong function yan. Habang naman, yung ating pong lehislatura, magagawa ito, mag-update siguro mga konsehal natin. Pwede siguro i-update na natin yung ating fare matrix kasi ang mahal ng gasolina, dapat pag-usapan na ito kasi nasa krisis ngayon yung pong ating bayan in terms po doon sa supply ng gasolina, pataas ng pataas, bumaba man ng kaunti, masakit pa rin sa bulsa. Kaya nga niyan mga karamanghod taniyan, kung halimbawa may lakawan niya pasursugon, ma-post na yon.
O, baka gusto niyo magpasabay. O, pabakal, singkunano, di ba? Para lang to augment sa pangangailangan. Meron ako dun mga kakilala dati, mga galantihon. Nakisakay ka na lang, paisnakong ka pa dito sa bulaluhan didi sa may kasiguran baga idol. Ang masiramon doon na bulalo. O, libre pa. Pero niyan, dahil sa kamahal sin gasolina, magkakasubukan ngayon ng pagiging galante. Di ba? O, yung sinasabi po natin mga idol, kailangan ina-address agad natin as much as possible yung hinihiling po sana natin. Hindi naman particular kanina mula ito sa ating barangay, doon sa ating pong munisipyo, doon po sa ating probinsya, even in our national government. Sana yung mga sistema o mga programa at mga pulisiya na in-implementar po nato, as much as possible, kung mapipwede, maging proactive kita. Sabi nga ni, antes pa magtinik-tinik, nagpahatod na ako sin ayuda. Makakon mo yun, kung surugad bagaso na deposito ang mga opisyalis nato. Maski di rin yung mga kampanya sa masunod, di ba? Minsan kasi, may mga kasama, minsan yung ating mga leaders naman kasi nasisira lang din yan. Doon din sa mga kupal at magagaling na kasama. Wala nang ginawa kundi sumipsip at sumipsip hanggang sa maubos yung dugo ng mga amo nila. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos yung mundo. Tapos kung makapagsalita, kala mo kung sino na magaling, ha? Ewan ko ba? Kala mo siya yung nagpanalo dun sa meron mga ganyang uri ng tao, ha? Nado ba yung guys o ni Ninong? Hello po pala kan former Mayor Guillermo de Castro, idol. Sana po ay magkakamustahan tayo ng minsan. Mabisita ko nga ito ng minsan. Ay, bago tayo tuluyang mga kaibigan, hello muna sa ating pong, batiin ko muna yung mga kasama natin dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Especially doon muna kay sa ating pong paring napakapogi. Pinakapogi ito sa 2nd District. Kasi sa 1st District may pogi din doon eh. Sabi ni ang pinakapogi niya ang sa ato po tabi board member Ramil Robles. Ay hindi, magmula muna tayo kay Gob. Magalit yun eh. Morning muna sa ato po pinagpipitaganang magaling at matikas, ha? At masipag. Makita mo, I mean, nung isang araw, idol, sumama ako minsan doon sa para ma-observe ko yung mga plano sa buhay ng ating pong bagong gobernador na nagsisilbi na ngayon, if I am not mistaken, 35, 36, mga 37 days na naninilbihan bilang gobernador, ha? Si Governor Buboy Amor. Nako, galing kami ng Donsol, maaga pa kami. Malis kami dito alas 5 ng umaga. Ha? Tapos dumating kami 7, tapos ikot naman. Punta naman kami ng tawag dito ng Barcelona. Hindi sa Espanya, mga kapatid. Doon yan sa Barcelona, sa Sorsogon, na kung saan ay nandyan si Mayor Cynthia Portes, ha? Saka si andun din ang sa ating pong bagong congressman, simpatiko guwapito, ha? Si Congressman Wowo Portes. Ha? Pagkatapos namin ng Barcelona, kasama ulit si Goboboy kasi tinitignan nga natin. Punta ulit kami ng munisipyo ng Matnog. Hello pala kay Ma'am Jerilyn Ubaldo, yung aking student dyan na nasa Sangguniang Bayan. Nakita ako eh. Saka kay cousin Eugene Morata. Hello po kay Mayor Catleaso ng Municipality of Matnog. Pagkatapos namin ng Matog, punta pa kami ng Irusin, idol. Sa bayan ng Irusin, dyan sa napakagwapong mayor dyan, si Mayor Pidoy Cielo. Alam mo ba ang ginawa ni Goboboy? Pinaintindi niya lang. Kami anya, sabi ni Governor, wala kaming sariling kaharian. Napakagaling na gobernador nito. Yung atin lang sana hindi naman kami mangingialam sa kaharian ng mayor. Kung paano diskarte. Kami nandito, ang inyong probinsya ay naandito para sumuporta. Ayan.
Kaya yung swerte-swerte ng mga munisipyo. Meron binigyan ng 15 million, may 20 million, may 30 million. Galing po sa pundo ng probinsya. Pero dagdag na resources ng mga munisipyo. Depende sa laki ng inyong bayan. Pula't dilaw, tunay na magkalaban. Oh, nandito pala si GM, oh. Talagang ang gwapong GM namin. Mas gwapo lang sa akin to ng dalawang paligo, eh. Ibang klase rin tong idol natin. Oh, yun nga, sabi ko, napakasipag ng gobernador. Kita mo, he has that skill, ha? He has that management skill, ha? Talagang dinadala niya yung practice niya bilang isang professional na inhinyero. Di palibasa development-oriented itong gobernador na to, eh. Alam mo kasi sa construction, mga kapatid, napaka-metikuloso niyan. Ang daming bagay-bagay na sinasaalang-alang dyan. Ultimo ulan, isasaalang-alang mo. So itong management style ni Go Boboy ay nadadala niya sa kaniyang pagiging leader sa ating probinsya. O saka na natin pag-uusapan. Sa atin naman po, good morning sa ato po Vice Governor June Escudero, Crunimar June Escudero. Siyempre sa mga kaibigan po natin na bukal dyan po sa 1st District. Unang-una dyan sa pinakapogi din sa 1st District. Si Board Member Ryan Juneda. Siyempre yung pong kasama natin dyan, si classmate. Hindi, yung si idol muna Ed Atutubo. Si Board Member Ed Atutubo. Siyempre yung ating pong poging classmate, si Mayor Chuck Lubiano. Sorry. Ayan. Saka kay Board Member June Melia. At of course, ang napakagandang Board Member Nini Ravanilla. Sa atin pong ABC President, Provincial President sa Liga, kay Board Member Joe Art Enano. At SKPF, sa SK, Provincial Federation President, si Board Member Lawrence. Good morning sa iyo, idol. Siyempre, yung pong ating nasa 2nd District, ayan, sabi ko nga, ang pinakagwapo natin dito, si Bukal Ramil Robles. Good morning sa iyo, idol. Nakita ko ito, parang bibisita na naman ito ng mga barangay dyan. Alam mo si paring Ramil, ganyan talaga yan. Agi-ikot lagi, halos hindi na nagpapahinga. Pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at Siyempre, ang sa ato po iba pa ng mga board member. Ang sa ato tabing gagalangan na board member Johnny Goy Saico. Siyempre, ang sa ato po idol, the mayor of Prieto Diaz, former mayor, si Boyty Doma. Siyempre, former mayor June Ong, ng board member na rin ngayon. Siyempre, si Bukal Año Nuevo. Ayan. Dito naman po sa ating Sangguniang Bayan. Tapos din panlalawigan sa bayan naman. Good morning, Tabi. San sa ato na Vice Mayor. Ayan, napakaganda at napakabatang Vice Mayor na. Alam mo kasi, kung sususugin mo yung argumento nila, kung pagbabasihan mo yung track record, ito yung makikita mo makikita mo naman it could be backed by evidence. Ewan ko nga kung bakit nakikriticize itong ating napakagandang Vice Mayor, samantala by the record kahit puntan mo naman yung record dyan, in terms of educational competence, hindi mo ito maitatatwa. In terms of working capability bilang konsihal, nakikita mo isa sa pinakamaraming mga ginawang ordinansa para po sa pagsisilbi sa ating bayan. Makikita mo, kahit ngayong Vice Mayor na, yung Vice Mayor, ginagawa na lang yan, parang fiscalizer na lang yan. Sabi nga ni sa bangka, timunil na hamok ini, diri ini ang kapitan. Pero at still, dahilan sa bahagi pa rin ng Sangguniang Bayan, napakarami pa rin ginagawang ordinansa. Ewan ko ba sa iba? Makapiltik lang ba? Makapiltik lang. Ay, hindi nabibigyan ng mga pangangailangan. Ewan ko. Pero I'm sure, hindi ko sinasabing ito yung pinakamagaling natin na vice mayor, vice alcalde. Pero one of the best siguro. Very opportune moment din kasi nagbibigay na tayo ng daan dito sa mga panibagong ideya ng kabataan.
Tama-tama, galing sa sektor ng kabataan. If I am not mistaken, yung ating pong Vice Mayor, Ate Cheska, siya yung pinakabatang Vice Mayor in our history dito po sa Bulan. I don't know sa ibang bayan at sa buong Pilipinas, pero I guess, if I may siguro, sa buong Pilipinas, siya, makukonsidera natin, isa siya sa pinakabata. Sige, balikan po natin, Idol, yung pinag-uusapan natin kanina. Itong mga manggagawa natin. Sana baka pwedeng panawagan. Magawa tayo ng mga magaling dyan mag-set up ng ganyang mga program. Ewan ko lang kung makakatulong. Sana makatulong sa atin si Sir Tony Boy. Napakagaling naman. Pwede naman mag-suggest yan. Hindi naman ibig sabihin, tiga-agriculture ako. Agriculture lang yung tututukan ko na ideya. Diba? Pwede namang mag-suggest at saka if I am not mistaken ulit mga kapatid, ang atin pong butihing alkalde ng bayan ng Bulan, open-minded naman siguro, para ready naman lagi yan makinig sa mga suhestyon ng atin pong, kahit sino naman siguro, hindi lang yung mga department heads o ang mga thinkers ng ating munisipyo. Siguro kahit sa ordinaryong mamamayan na pwedeng mag-suggest ng mga magagandang bagay sa ikagaganda ng ating pong bayan, sa bayan ng Bulan, hindi magdadalawang isip ang sa ating pong butihing alkalde. Sana po magkita, maging maayos ang buhay natin ngayon. Happy Saturday po mga kababayan. Inabot na po ng oras ng pamamaalam ang inyong abang lingkod. Oras sa Bilog na Pilipinas. 11 minutos na po makalisan alas 12 ng tanghali. Ayan, binawi ko yung nakain Alright mga kapatid. Ay na makalaban, ang kulay at tatak ay di siyang Sandali, meron pa yatang mga may mga may mga pa-shoutout pa Kayo talaga. Good morning po kay Sir Moises Gotladera Godala. Shoutout po, Premo. Shoutout din sa'yo, Idol. Sige, sa susunod na lang, mga kapatid. Marami pa pong panahon para tayo ay magkahuntahan at magkapalitan ng kuro-kuro para po sa mga magagandang resulta na pwede nating maibigay na suhestyon sa lalong ikagaganda ng takbo ng ating pong minamahal na bayan. Sige po! Wala yung tugtog ko. Ito. Ayun. Ewan ko ba. Sige po, mga tabig yapon ninyo na nakaibanan niyo sa ere dahil iba, warasan iba, kundi yan sa iyo mos ingo na servidor. Ay, sandali, ito muna, mag-iiwan muna ng mensahe. It is always our sincerest hopes that we should always live in peace and that we should always live in love. Nakaibanan niyo sa ere dahil iba, warasan iba, kundi yan mos ingo na servidor. Dito aga lang tabi, aga na ko nauli, aga na kung nahali. Para mga love you alls, kita-kits ulit tayo next week. Salamat pong muli. Diyos mabalos.